Manood yan! Subuan! Ngunit, ligtas mo ang iyong sarili. Ganon. Anong pilitin mo? Buenos dias, todos sa students na dyan. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalabos tayo sa palayagan. Mayayari man ay walang mabuting lawa rito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang napaisip nito. Gumawa ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarahan ng dating ilog Pasig. Ngunit, Timon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang pambabayad sa mga gagawa? Hindi na kailangan sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Ngunit, walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mamamayan ang gumawa. Bata man o matanda. Ngunit, kaguluhan lamang ang magdadala niya. Kaguluhan? Padre Florentino, mabuti naman at pinaunlakan mo ang panyaya ng kapitan at pumanhik ka rito. Akala namin ayaw mo kaming makasama. Hindi naman sa ganun, Padre. Marami lang akong inaasikaso sa baba. Kung Simon, saan ba kayo nanggaling? Sayang at hindi mo nasilayan ang magandang tanawin habang tayo ay naglalayag. Marami na akong nasilayang magagandang tanawin. Subalit para sa akin ay mas makabuluhan. Yaong may mga alamat. Naku, kung alamat lang ang ating pag-uusapan, ay mayaman na dito ang Ilog Pasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Sige nga, ikwento mo nang gumaan naman ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang malapad na bato nito ay isang daang matay. Ayon sa ilan, ito raw ay lugaran ng mga Aston. Naging kuba daw ito ng ilisan na nanghaharang ng pagkain. Sus Mariosep, nakakatakot! Ayoko mapadpa doon! Iya, alamat naman yun. Hindi naman siguro yun totoo. Bitawan mo na ang braso ni Sr. Simon. Nakakahiyaw. Ay, pasensya naman. O siya. Mayroon isang binatang nangako magpakasal sa isang dalagang nangangalang Dunya Hiron. Subalit, isang araw ay nalaman ng isang anang babae na naging arsobispo ng Manila ang kanyang kakipan. Nang dumako siya sa arsobispo upang hilingin at tuparan ng kanyang kahilingan, ay pinagawa na lamang siya ng arsobispo ng isang yungib na napapalukutian ng bagay. Ano naman ang nangyari kay Doña Jeronima sa yungib? Doon na siya nanirahan, namatay at pinilibing. Marami nakakasabi na siya raw ang duwata sa ilog dahil siya ay nakikita ng mga tao na siya ang nagtatapo ng pilak tuwing may piging sa ilog. Ikagkwento ko naman ang alamat ng buhayang bato. Isang araw, may isang insyek na di bininyagan ang dumaan sa isang simbahan. Walang ano-ano'y isang demonyo ang nag-anyong buhaya na nagpalubog sa kanyang bangka upang hilahin ito sa impyerno. Humingi ng tulong ang insyek kay San Nicolas. At sa isang iglap, naging bato ang buhaya. Nakakarimarim! Ayoko mapadpa doon at hilahin ang buhaya! Iya, ano ba? Nakakahiya. Naalala ko lang, batid ba ninyo kung saan napatay ang isang nagingalang Gibara, Nabara o Ibarra? Tumingin kayo roon. Kay Simon? Hindi kay Simon. Sa bakang iyon. Haba. Kung gayon, ang kanyang bangkay ng bangkay ng kanyang ina. Di ba? Ito siyang pilibustero? iyan ay matatawag na murang libing, Padre Camora. Kapag pinibustiro talaga, sadyang hindi nagbabayad ng maringal na libing. Oh, Senior Simon, bakit tila natigilan kayo? Pasensya na, ako'y nahihilo lamang. Paulita, kumuha ka nga ng gamot at ibigay mo kay Senior Simon? Tiya, hindi pa natin nadala ang gamot ng pagkahilo. Di bali na. Papahinga na lang ako.
Magandang araw, Tinispuro. Ano maganda sa araw? Ano ba ang kailangan ninyo? Naparito kami upang singilin ang iyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Subalit napakalaki naman ninyo. Kung hindi ka magbabayad, ay ipalilinang namin sa ibang lupain. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ninyo alam, ako ang nag-alay at nagsikat ng aking dugo at pawis. At ako lamang ang aking pamilya ang may karapatan dito. Wala nang iba pa! Subalit hindi mo sa mamayari ang lupain. Ito ay pagmamayari ng korporasyon. Pagmamayari? May katibayan ba kayo? May katibayan kami. Nasaan? Ipakita ninyo! Hindi mo na dapat makita. Basta't magbayad ka na lamang ng iyong buwis. Huminahon lamang po tayo. Ako na lamang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangilang, Juliana. Huwag niyo akong lokohin. Hindi ako magbabayad ni singkot hanggang wala kayong katibayan na ipinapakita sa akin. Handa akong dumalo sa anumang usapin. May paglaban lamang ang aming karapatan. Huwag ninyo kaming abusuhin. Istupido! Kunin ang anak na lalaki at gawing sundalo! Mga hayop! Huwag ang aking mga anak! Ama! Huli! Huwag! Sinasabi ko sa iyo, Tinisporo, huwag mo kaming mamalabanin. Gusto mo pang mabawi ang iyong anak? Sundin mo ang aming sinabuhodon. Lolo, Ama, handa na po ang hapunan. Iyong kumain. Ama, kailangan niyong kumain. Manalig tayo. Walang masamang mangyayari kay Kuya. Tama si Juliana. Huwag mo na masyadong isipin niyon. Mapapawi rin natin si Talo. Nasaan si Tinispuro? Anong kailangan niyo sa aking ama? Narito kami upang siya'y dakpin. Ano? Pero bakit? Wala nang pero-pero! Bitawan niyo ako! Ama! Huwag! Salungin na lang tayo kapag hindi kayo nagtatay at nagtatay ng piso ay pupunta namin siya ng ulo. Ano? Subalit! Bale! Ama! Ibalik niyo siya! Ama! Maligayang Pasko, Ina. Alam niyo po, malayong malayo na po ako sa Basilyong 13 taon na ang nakaraan. Hindi na po ako dungisin, hindi na rin po ako hunghang. Ina, marangal na ang aking buhay. Nakikilala ko po si Kapitan Tiago at pinag-aral ako ng medisina. Pero ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispin ay hindi pa rin nagbabago. Ina, mahal na mahal ko po kayo. Sana ay narito kayo sa aking tabi upang makita ninyo ang inyong anak na naabot na ang kanyang mga minimithi sa buhay. Ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba yung lalaking tutulong upang manibig ng aking anak? Anak ng... Huwag po kayo nakakita. Sino ka ba? 13 taon na po ang nakaraan ng ako iyong tulungan sa paglibing ng aking ina. Ikaliligaya ko kung kayo naman ang aking tutulungan. Sino ba ako sa akala mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong inakala ng lahat na patay na. Krisostomo, Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Alam mo ba na maaari kitang puslingin sa aking mga kamay? Subalit, hahayaan kitang mabuhay. Huwag ko sana pagsisihan ito. Umalis ako sa aking bayang sinilangan. Nagpayaman at nagbanat kayo. Magtatagumpay na sana ako sa aking mithiin. Subalit, kayong mga kabataan, hinayaan niyo ang inyong isip na lasunin ng kasuklam-suklam na pamahalaan ng Espanya. ano po ang ibig sabihin niyo, Senyor Simon? Para kayong mga aso, habol ng habol sa isang pirasong buto na ayaw namang ipagkaloob sa inyo. Ano pa ang inyong hangad sa pagtuturo ng wikang Kastila? Kadagdagan ng isang wika ang ating bayan upang lalong hindi tayo magkaintindihan? Ako po, Senyor Simon. Kayo po yung nagkakamali. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, maaari po tayo mapalapit sa pamahalaan.
At ano ang inyong gagawin? Patayin ang iyong sariling katangian at tuluyan na maging alipin? Maghiganti tayo, Basilio. Pareho tayong inaapi at inaalipusta sa sarili nating bayan. Maghiganti tayo! Hindi na mabubuhay para po ikanti ang aking ina at kapatid. Ano ang mapapalakong kay aking kapatid? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maamo ang isang tao. Walang maaapi kung walang magpapaapi. Katulad mo rin ako noon. Ngunit tingnan mo ang aking sinapit. Ililigpit ka rin nila sa sandaling maaari ka na nilang iligpit. Tutulungan kita, Senyor, sa lahat ng pamamaraan, maliban lamang sa inyong iniisip. Lubang delikado po ito. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ng payapa at Sa una mo lang niyang masasabi, Basilio. Subalit kapag naranasan mo na ang mapapait na aking naranasan, ay babalik at babalik ka rin sa akin. Kung sakaling magbago man ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking tahanan sa eskolta. aalis na po ako, Senyor. Umanhin po ulit. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba naman yan, Huli? Ni pag-antanda ay hindi ka marunong. Pasensya na po. Pasensya? Ay nako! Ulitin mo na mabilis ang sasabihin ko. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Pasensya na po ulit, Hermana Bensang. Hindi po kasi ito naituro ni Ama noong mga bata pa kami. Ayan, kaya puro kamalasan ang dumarating sa inyong buhay dahil hindi kayo tinuruang magdasal. Makasalanan ang inyong pamilya. Mabuti na lamang at dinakit ng mga tulisan si Paris nang sa gayoy matuto kayo sa inyong kasalanan. Pasensya na po, Hermana Bensang. Pangako, mag-aaral na ako sa pagdadarasal. Aba, dapat lang! Hermana Bensang, maaari po bang badalawin ko ang aking ingkong? Tigil-tigilan mo nga ako sa mga pasakali mo yan. Ang dapat mo lang gawin ay matutong magdasal at pagbingkuran ako. Maliwanag? Pero Hermana, Hermana Pinchang! Hermana Pinchang! May balita ako! Ano naman ba yan? Kay aga-aga! Si Basilio luluwas ng Manila upang bubusin si Huli. Ano? talaga ho? Babalikan ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob! Pero Hermana Bensang, kasintahan ka po kasi si Basilio kaya kailangan namin magkita. Kukunin ka lamang yung demonyong nagbabalik ng estudyante. Holy, buo na ang aking desisyon. Ililigtas kita sa kasalanan. Hindi ka maaaring makipagkita kay Basilio! Pumasok ka sa loob! Teka, si Simon ba iyon? Ano nga, si Simon! Ano kayang ginagawa niya sa bahay ni Kapisang Tales? Hindi namin alam. Telesforo! Magandang araw, kaibigan. Kayo po pala, Senyor Simon. Ano po ang sa atin? Maaari ba akong manuluyan ng isang gabi at 2 araw? Tutal, ang inyong tahanan naman ang pinakamalaki sa layo. Maaari po, Senyor Simon. Subalit, paano kung may mga tulisang nagmamanman? Maaari po kayong mapahamak. Huwag kang mag-alala, Tales. Sapat na ang baril na ito. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw! Magandang araw! Naku, ang gaganda ng mga alahas! Tina, ano ba? Talaga ang gaganda ng mga alahas. Bala ko pa namang bumili ng sing-sing para sa gabi ng antipolo. Teka, nasaan na pala si Huli? Ayun, iniwan ko sa bahay. Napakatonta talaga. 50 beses nang binabasa ang aklat ng pagdasal. Subalit, ni isa ay wala pa rin na isa sa ulo. Perwisyo talaga. Naku, hayaan mo na.
Senior Simon, ano-ano bang mga alahas ang mayroon ka? Ay, naku, kung di mo na itatanong, ay mga prestigiyoso ang mga alahas ito. Ang gaganda talaga. Sinang, umayos ka. Ano naman ang mga singsing at alahas na ito? Kapitan, ito ang mga singsing na galing sa iba't ibang prinsesa. Wala akong naintindihan, pero sigurado akong mamahalin ang mga yan. Senior Simon, magkano naman itong hikaw na ito? Iaalay ko sana sa birhen ng Antipolo nang sa gayon maisama ang aking pangalan sa kanilang lumala at para umakyat sa langit. 3,000 piso lamang, Hermana. Sus, Mariusip. Mga kaibigan, ang mga alahas na ito ay katulad ng mga gamot. May kakayahan itong magpagaling. Diba, Senior Simon? Tumatanggap din ako ng mga lumang alahas upang palitan ng salapi. Kabesa, bakit hindi nyo ipagpili ang mga agnos ni Huli? Total na ngailangan naman kayo ng pera, hindi po ba? Agnos, paniguradong malaking halaga iyan. Napakagandang mga agnos talaga yun, senyor. Magaganda ang mga palamuti at ito ay galing pa sa aking kaibigang mongha. Isasangguni ko muna ito kay Huli bago ko ibenta. Sinyan, aalis muna ako. Babalik din ako kagad. Nakabalik na ba si Kales? Teka, nasaan ang aking baril? Sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Punyales! Panalo na ipinatalo pa! Napakawalang kwenta talaga kalaro sila si Bayla at Irene! Pabayaan mo na, Padre Camora. Baka nais lang nilang magpalaka sa Kapitan General, kaya nagpapatalo. Simon, halika! Samahan mo ako sa paglalaro ng braha! Total, kalahating oras pa bago magsimula ang pananghalian. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na dapat pagdesisyonan. Ang pagbubukas ng akademya sa wikang Kastila, ang kahilingang ito ng mga kabataan ay mapangahas at naghahangad ng saklawan ang kapangyarihan ng mga praile. Sang-ayon ako sa iyo, Padre Sibayla. Maging ako ay tutol sa pagpapatayo ng mga paaralan iyon. Walang karapatang matuto ng wikang Kastila ang mga Indio. Kapag natutunan na nila ang ating wika, mangangatwiran na sila at magiging kalaban ng Diyos at pamahalaan. Maaring mapahiya ang mga praile at sa aming pagbagsak. Maaring pamahalaan naman ang sumunod. Kailangan nating maunibig. Ibigay natin ang kanilang kailangan. Tingnan nyo, mas marami sila kaysa sa atin. Kailangan natin sila pero hindi nila tayo kailangan. Sa pamamagitan nyo, mas tatatag ang ating pamamahala. Nag-iisip ka ba? Ha? Hindi dapat matayo ang pananakyan. Kahirme! Hindi niyo ba alam na narito pa ako? Stupido! Kinsay palaula. Harito niya si Isabel at Sandapan. Maligayang pagdating mga Ginoo. Kamusta ang inyong paglalakbay? Nasa atin ang tagumpay. Tiyak na papay na dito ang pamahalaan upang itatag ang akademyan ng wikang Kastila. Kapag naitatag na ang paaralan, siguradong pupurihin ng pamahalaan tayong mga mag-aaral. At lahat ng tututol ay magsisisi. Subalit, bakit piit kami mga kasapi? Bagay kayo, bata sa obispo na Kapitan General. Naku, basta, hindi ako kasali riyan. Huwag ka puro pangabang inyong iniisip, kumpadre. Hindi ganyan ang Kapitan General. Subalit, wala naman ako sinabing ganyan sa Sandoval. Ang sa akin lang, mayroon naman sarili pag-iisip ang
makamit ang hiniran. Lubhang, kinakailangan ng mga kabataan ang wikang Kastila. Wala naman ako dito nakikitang dahilan upang tututol dito ang pamalaan. Marahil, baka matakot sila na maunawaan natin ang kanilang batas kung marunong tayo mag-Kastila. Pinagkaloob ng pamahalaan ang lahat ng inyong mga kailangan. Kung anong meron ako ay meron din kayo. Paano kung sa lahat ng mga ito ay pagkait pa rin sa atin ang kapitaniniran? Ang ating mga kahilingan. Nasasabi mo lamang yan dahil ikaw ay isang Kastila. Mayroon akong mabuting balita. Ayon kay Padre Irene, nasa kamay na ni Don Custodio ang usapin. Subalit, paano natin mapapayag si Don Custodio? Alam ko na! Si Pipay, ang mag-iyas na mananayaw! Kalabisan kung hihingi tayo ng tulong kay Padre Irene. Kalabisan rin ang paggamit kay Pepay. Makapiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, sino ba? Si Ginoong Pasta! Susubukan kong lumapit sa kanya. Kamag-aral siya dati ng aking amahin at siya ang tagapayo ni Don Custodio. Tuloy. Ikaw pala Isagani. Paumanhin at marami lang akong kailangang tapusin. Kumusta? Kumusta si Padre Florentino? Mabuti naman Ginoong Pasta. Patuloy pa rin ang lingkod ng aking amahin sa simbahan. Maupo po muna kayo. Salamat. Mabuti naman kung ganoon. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Nais ko po lamang makiusap na kayo'y mamamagitan sa aming mag-aaral at kay Don Custodio upang siya'y pumayag na itayo ang Akademiyang Wikang Kastila. Nasa kanya ang usapin at gusto namin siyang mapapayag. Isa ako sa mga umiibig sa sariling bayan, kaya hangad kong ang kanyang pagsulong. Ngunit hindi gayon kadali ang sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat mayroon akong ari-arian na dapat ingatan. Wala po kaming hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Sa nabasa ko, isa lamang ng adikain namin ng pamahalaan. Subalit sa paraan lamang kami nagkakaiba. Kahanga-hanga ang tumulong sa pamahalaan. Kung ang iyong pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod nito, ang pagsalungat sa mga panukala nito ay maaaring makakasira sa kanyang katatagan. Matibay Ginoo ang batayang katarungan at katuwiran, hindi ang lakas ng pamahalaan sa nasasakupan. Ang maipapayo ko lamang ay hayaan nyo na lamang ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay itinatag para sa kapakanan ng mamamayan. Alam ng mga mamamayan ang makabubuti sa kanila, kaya dapat lamang ng pamahalaan ang siyang umayon. Isagani, matataas at may pinag-aralan ang mga humahawak sa pamahalaan. Subalit sila'y mga tao, maaari rin silang magkamali. Lahat ng kailangan ng mamamayan ay ibinibigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila, nang hindi umiiyak ay walang gatas. Ang hindi humihingi ay hindi pagkakalooban. Kahit hindi naman natin hinihingi ay kanilang ibinibigay. Ang paghingi ay paraan lamang na sa pagpapamukha sa kanila na nagkulang sila sa kanilang tungkulin. Ipagpatawad ninyo subalit, ang bayang galit sa pamahalaan ay walang ibang hihilingin kundi magbitiw sa tungkulin ang mga namamahala. Mapanganib ang iyong sinabi, binata. Hayaan niyo na lamang ang pamahalaan riyan. Marunong kayong magsalita ng Kastila, gayo hindi naman kayo Kastila. Tandaan mo, ang nagnanais na matuto ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos kayo at mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga at tupagin niyo na lamang ang pagpanggagamot kaysa pakikialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Makikita niyo kapag nagkaroon kayo ng upang tulad nito ay pasasalamatan ninyo ako. Kapag ako'y nagkaroon ng ubang tulad niya, at alalahanin ang aking nakaraan at ulaman ng akong nakitang nagawang mabuti para sa iba at sa bayan. Bawat uban ay magsisilbing tinik sa akin. Hindi ko ito ikakapuri, bagkus akin itong ikakahiya. Paumanhin Ginoong Pasta, ako'y aalis na. Kung lahat sana ay mag-iisip at kikilos tulad niya, hindi ko masasabing, hay, kaawa-awang binata.
Kaawa-awang Florentino. Ano ba naman yan? Kahit ang pangit ng mga dekorasyon ni Quiroga sa kanyang bahay. Oo nga, no? Mga mumurahin lamang siguro itong inangkap mula sa China. Kaya pala ang ingina ng kita ng asawa ko. Kakumpetensya pala siya ng inchik na to. Mas marami pang napupunta sa Pilipinas sa loterya sa China kaysa sa napupunta dito sa Pilipinas. Karapal talaga ang mga inchik. Don Simon, ako po may malaking problema. Ano naman yun? Dito ho tayo sa sala mag-usap. Upo po kayo. Ano naman ito ang sinasabi mong problema? May bumabagabag ba sa iyo? Yung 3 bilyanteng inutang ko mula sa iyo, hanggang ngayon hindi pa rin nababayaran ng mga taong pinautangan ko rin. Ano naman ang ibig mong sabihin? Dapat ay 1 bilyante lamang ang kakailanganin ko para sa isang babae na gagamitin kong pansugol sa isang Ginoo na kakailanganin ko sa kalakalan. Ngunit, nang 3 ang kanyang kunin, wala na ho akong magawa. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako nababayaran. Nako, naloko ka. Bale, 9,000 ang iyong pagkapautang. Gagawin ko na lamang itong 7,000. Talaga ho? Oo, sa isang kondisyon. Ano naman po yung kondisyon? Itatago ko lamang ang ilang mga baril sa iyong tindahan upang maipasok ko ito sa aduana. Ay, yun lang po. Ano? Mga baril? Sa balit, Don Simon, ako po'y nagtakot at baka ako yung mahuli. Isa pa, takot po ako sa mga baril. Hindi ka naman mananagot dito. Itatago ko na unti-unti ang mga armas sa iba't ibang tahanan. Paumanhin, Don Simon. Pero sa iba na lang ho kayo makiusap. Kung hindi ka papayag, ay nararapat lamang na bayaran mo ang 9,000 na inyong pagkakautang. Sige na nga po, papayag na po ako. Total, wala naman po kong papabayad sa inyo. Isa itong kasunduan, Quiroga. Sana'y hindi mo talikuran ang ating pinag-usapan. Isagani, tingnan mo, ang daming magagandang ilaw, ang daming magagandang tanawin dito sa Peria. Isagani, nakikinig ka ba? Galit ka ba? Ha? Ano ulit yun? Ano ba ang bumapagabag sa'yo, mahal? Yung mga tao rito sa Peria, pambihira kung makatitig sa'yo. Parang gusto ka na agawin sa akin. Yun naman pala, huwag kang mag-alala. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ako aalis, hindi kita iiwan. Talaga? Oo naman. At ako rin, hindi ko kayo iiwan. Dito lang ako sa tabi niyo. Mga kabataan talaga. Tiya naman, mag-Ginoo ko itong si Isagani. Siguradong ligtas ako palagi kapag siya ang aking katabi. Oo nga, Dunya Victorina. Huwag kayong mag-alala. Baka kumulukot ang magagandang kutis ng iyong mukha. Basta sayang lamang iyong pagandahan. Ikaw nga, huwag ka nga ganyan. Isang diwata! Isang diwata! Ha? Ako si Mr. Leeds, ang isa sa pinakamahusay na manananghal ng Salamanca sa buong Amerika. Nais ba ninyong makita ang nagsasalitang Esfenghe? Ngayon, simulan na natin. Ang kahon na aking hawak ay aking natagpuan sa isang libingang batong buhay sa silid ng Pyramid ni Khufu nang minsang nagtungo siya sa Ehipto. Sa isang katagal lamang mabubuhay ang ako na nasa loob nito. Very move! Esfinghe, ika'y magpakilala. Ako si Mutis. Isinilang ako noong panahon ng Amises at namatay sa pananakop ng mga Persya sa panahon ng Cambyses. Sa paglalakbay ko sa Babylonia ay natuklasan ko ang lihim ng mapagpanggap na si Haring Gautama. Nais niya akong ipapatay sa pamamagitan ng tulong ng mga paring Ehepsyo. Sa panahong iyon, ang mga pari makapangyarihan at siyang namamahala.
Inibig ako noon sa isang dalagang anak ng pari at siya'y minimidhiri ng pari ng Diyos at ang ginawa'y lumikha ng kaguluhan at idinawit ang pangalan ko. Ano ang ginawa nila sa'yo? Ako'y nasakdal sa salang paghihimagsik. Sa pagtakas ko, ako'y hinabol at pinag-uusig hanggang ako'y mapatay sa lawa. Buhat sa kabilang buhay, napagmasdan ko kung paano halayin ng pari ng Diyos ang aking irog. Ang pari ng Diyos, nabuhay akong muli upang siwalat ang iyong kabuktutan. Pari ng Diyos, mamatay, mapanirang puri, ha 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 ha! Mamatay, mapanirang puri, isinasakdal kita, napastangan sa kabanalan, ha 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 ha! Padre Salve, ayos lamang kayo? Ha? Ano nangyari? Bakit siya nahimatay? Hindi siya hinimatay. Baka may sumakit lamang sa kanya. Marahil ay dahil sa sukas na kinain niya kanina. Maraming salamat. Maraming salamat. Talagang napakaganda ng pagtatanghal na iyon. Hindi ba, Padre Salve? Kahangalan! Tanging kawalang hiyaan lamang ang ipinakita ng lalaking iyon. O ano? Nainiwala ka na sumahi ka? Nainiwala ka ng walang halong pandaraya ang pagtatanghal ng Diyos? Oo na, tama ka nga. Totoo ngang may kapangyarihang itim at espiritismo. Mahal ko. Di pa yung nagkalaw ito. Anong kailangan mo? Bakit parang may problema ka? Ang lalo naman ata ng iniisip mo. Sumangguni ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademiya. Pero mas lalo lang gumulo. Huwag mo na ngang isipin yan, mahal. Magsaya na lang tayo. Pipay, wag. Baka may makakita sa atin. Sige na, mahal ko. Ngayon lang naman ko, alam kong marami kang problema. Hayaan mong papaligayahin kita. Sige na nga, ngayon lang ito ha. Alam ko si mahal, yung tsahin ko namatay kahapon lang. Kailangan namin ng perang pampaligid. Ha? Ito, 1,000. Salamat. Malaking tulong na to para sa pagpapalibing ng tsahin ko. Teka! Si Pipay ba ito? Pepay, ano na nangyari? Sumang-ayon ba siya? Sino? Si Don Custodio. Di ba kinausap ka na namin sa pagpapatayo ng akademya? Ay, hala, nakalimutan ko. Nako! Isang Magdalena! Wala ka talagang silbi! Sandali lang! Heto, may binigay siyang sulat sa akin kaninang umaga. Ang sabi ay huwag ko raw basahin at agad ko raw ibigay sa'yo. Ano? Tumabi ka nga! Wala ka na rito! Nakita niyo ba yun? Nakangiti si Pepay. Sigurado nakapayag niya sa Don Custodio. Sagani, bakit hindi ka natutuwa? Ano ba iniisip mo? Tampalasan talaga tong si Juanito. Tingnan nyo, siya ang kasama ni Paulita. Na imbis ako ang kasintahan niya, kaya ako lamang may karapatan sa kanya. Talagang mapusok itong si Juanito. Huwag mo na lamang. Oo nga, mas mabuti patitigan ko itong babaeng Francis. Kabiga-bigahan eh. Maputi. Napakaganda ng buhok ng katawan. Kaysa naman tingnan ko ang aking kasintahan na may kasamang ibang lalaki. Ganon. Anong tingin mo sa akin, Taksil? Wes, magsama kayo ng babaeng Princess at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Mahal ay tamaan ka na sa kanya ng edad. Paulita! Sandali! Sagani, huwag ka nga. Ito talagang kasintahan mo. Masyado magpagmataas. Oh, anong nangyari sa'yo? Nakausap ko si Pepay. Wala naman pala siyang silbi. Hindi niya tayo tinulungan na mapapayag sa Don Custodio. Naku, malaking problema ito. Subalit, may sulat naman siyang ibinigay. Oh, anong sabi sa sulat? Naharap daw na Don Custodio ang kanyang asya at sinang-ayunan na siya ng mga baile. Subalit, ang akademya raw ay pamamahalaan ng isa sa mga samahan ng pananampalataya kung hindi papayag ang mga lumilito ng tekniko sa universidad.
Sinasabi ko na nga ba at tayo mabibigo? Ano ba? Huwag nga kayong malungkot. Halina't magdiwang tayo sa ating kabiguan. Anong oras na wala pa si Paulita? Paano ako makahingi ng tawad sa kanya? Paulita, mabuti at dumating ka na. Akala ko ay tuluyan mo na akong iiwan. Ikaw, binata, alam mo ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Nasaan siya? Wala po akong alam doon niya, Victorina. Wala po akong balita sa kanya. Pag nakita mo ang hudas na yun, sabihin mo sa kanya, natatawag ako ng Guardian Civil at ipadadakip siya. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Masusunod po doon niya, Victorina. Maiba tayo. Ano bang masasabi mo kay Juanito Pelaez? Ay, Diyos ko po, nakakarima rin po pag-uugali. Anong sinasabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay maginoo, matisig, matipuno ang pangangatawan, at bagalan. Ay, tamang-tama ang iyong mga sinabi. Juanito, halika nga dito, dali! Paulita, Huwag mo akong kausapin. galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mong galit ako. Ano yung sinabi mo? Ano yung tungkol kay babaeng Frances na iyon? Ikaw pa ang galit. Bakit kayo magkasama ni Juanito kagabi sa teatro? Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit si Juanito? Akala ko ako lang mahal mo. At saka nasabi ko lang iyon dahil naninibog ang aking damdamin. Paulita, alam mo naman na ikaw lang ang aking sinisita. Pakiusap, patawarin mo na ako. Hindi ko talaga gustong isama si Juanito. Si Tia lang talaga ang may gustong isama siya at ako. At isa pa, si Tia lamang ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo na sa simula pa lamang na ikaw ng aking iniibig. Ikaw ang nais lamang titigan ng aking mga mata at palaging laman ng aking mga panaginip. Simula nung ikaw ay aking makilala, ibinuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal na dati ay alay ko lamang sa bayan. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at lilipad na parang lawin sa himpapawid. At pagdating ng mga panahon niyon, saka lamang mabubuo ang ating kaligayahan, ang ating mga pangarap. Marami na kaming kaaway, subalit kung narealize na tulad mo, siguradong makakamit namin ang aming mga adikain. Paano naman kung wala kayong mapapala? Kung wala kaming mapapala, sapat na yung tinig habang nakaturo sa aking bangkay. Buong pagmamalaking sasabihin ang aking iro at namatay sa pagtatanggol sa bayan. Isang karangalan na magkaroon ng isang katibang katulad mo, sir. At isa namang paraiso ay sa katulad mo. Paulita, ano ba yan? Gabi na! Tayo't umuwi baka ikay sipunin. Tia, sandali lamang. Isagani, masaya akong muling tayo nagkasama. Hahanap ulit ako ng panahon upang tayo makapag-usap. Sige, aalis rin ako. Paalam. Ating nasapin ang sandaling ito, luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang katusuhan at pansin sa lupa para sa mabubuting kalooban na binata. Bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko sa inyo wala tayong mapapala dyan. Tama na yan, tama na yan. Huwag na nating intindihin yan. Ang mabuti pa ay magdiwang na lamang tayo. Mabuti naman. Uy, andito ka na pala. Magandang araw! Nasaan na nga pala si Juanito? Lampas na sa oras sa ating pakikita. Dapat si Basilio na lamang ang ating inimbitahan imbis na si Juanito. Kapag nalasing natin si Basilio ay mapagsasalita pa natin siya tungkol sa batang mawawala at isang mauka. Hana, kumain na tayo at lalamig ang ating pagkain. Meron tayong pansit lang dito at sopas na may espesyal na halo. At ating ialay kay Don Custodio ang mga buto nito. Ito naman ang lumpiang insect na kulubot ang labas at baboy ang sa loob. Ito ay handog natin kay Padre Irene. Ang tortang alimango na ialay natin sa mga praile dahil sa kanilang pagkalimango. Ito ay tatawagin nating tortang praile! Woo! Hindi ko masyadong gusto ang tawag na tortang pride.
Ito naman ang pansit gisado, pagkain Pilipino, subalit ang mga incheck naman ang nagluluto at kumakain. Lahat tayo ay nakikinabang sa bayan at pamahalaan, subalit walang bayan pa ang sasama pa sa Pilipinas. Huwag kayong masyadong maingay. Maraming mga mata ang nagmamasid sa atin. Tignan nyo, tignan nyo. Tinitiktikan tayo ng paborito ni Padre Sibayla. Marahil ay pinaglilingkuran ng Eminensya Negra ang alipin ng Bisilictor. Oo nga, pero bakit siya sumakay sa sasakyan ni Don Simon? Karangalan ni Don Custodio ay binibinyagan ko ang panukalang sopas! Nabalitaan mo ba na kinunsyaba raw ng mga kabataan ang mga tulisan sa San Mateo? Oo nga, nakakatakot. Baka lumusob sila dito. Anong ginagawa mo rito? Baka mahuli tayo. Alam mo namang mainit tayo sa pamahalaan ngayon. Ikaw pala ang matalinong makata na kasama sa akademiya. Kung ganon, sa mga nakagi. Sandoval! Anong ibig sabihin nito? Paumanhin isagani sapagkat papatay nila ako kapag hindi ko sinabi ang iyong kinaroroonan. Sige, kung ito ang ikatatahimik niyo, sasama ko. Hoy, nabalitaan niyo ba nangyari kay Basilio? Kaawa-awang bata. Bali-balita na patawan siya ng parusa. Pero ngayon napatay na siya. Pinarusahan ng Diyos! Parusa ng Diyos ang pagkabilanggo ni Basilio! Hindi totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Siguradong wala siyang kinalaman sa paghihimagsik at paskin. Tumigil na kayo! Nakulong na nga si Basilio, ibig sabihin, kasapi na siya doon! Kung gusto nyo, dalawin nyo siya sa bilangguan. Ano? Ikinulong si Basilio? Ikinulong ang aking katipan? Ikinulong? Ikinulong? Huli! Kumuha kayo ng tubig! Magpadali! Oh, Basilio, bakit ka nakarito? Naging masama akong anak at kapatid. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Wala akong ibang nararamdaman ngayon, kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali. Dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi lang ito basta dinamita. Naglalaman ito ng tuwag at galit. Ngayong gabi ay mapaparusahan ang mga makasalanan at matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano yung ibig sabihin? Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Pilares at ang lampara nito ay magbibigay liwanag pansamantala lang. At sa oras na ayusin ang mitya, boom! Sasabot ang bomba. Ano naman ang aking gagawin, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa himagsikan. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil doon nakatambak ang mga armas. Ngayon na pala ang kasal ni Paulita kay Juanito. Kawawang isagani. Pinagpalitan katipan dahil lang sa naibilanggo. Kung ako na may ikakasal din sa ipiniit na kulungan at gumawa ng karumaldumal sa bayan. Oh, ayan na pala si Doña Victorina at si Paulita. Tara, makiusyoso tayo. Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin. Manang-mana kay Tia Magnificio. Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nagtipon-tipon kayong lahat upang saksihan ang pinakamagandang araw sa buhay ni Juanito, Pilais at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabiyak at pinapangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginawa habang buhay hanggang kamatayan? Oo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak at ipinapangako
kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay? Opo, Padre. Ngayon, kayo Juanito Pilais at Paulita Gupis ay kasal na. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay! Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na ang bagong kasal! Ayan na ang hudyat! Sugod! Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, tinapon niya yung lapara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Ngunit, Ligtas mo ang iyong sarili. Bakit ako? Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon, anong nangyari? Ano ang iyong ginawa sa iyong sarili? Sandali lang at tatawag ako ng doktor. Huwag ka nang mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Nais ko sana sabihin sa iyo ang aking lihim. Makikinig ako, Senyor Simon. Totoo naman na may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. Ang Diyos lamang ang tumutulong sa atin sa oras na wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko sanang mangupisal sa inyo. Handa ako makinig, Senyor Simon. Hinala ko po ang lahat ng ito dahil galit na galit ako sa mundo noon. Humalik ako upang maghiganti sa umaapi sa akin. Diyos ko, naway patawarin ka ng Diyos, anak. Hindi mo ginusto ang lahat. Ikaw ay nasilaw lamang ng puot, galit at paghihiganti. Hindi nagtagumpay ang iyong plano sapagkat alam ng Diyos na hindi ito tama. Igalang na lang natin ang kanyang kapasyahan. Hindi ko lamang maintindihan kung bakit ako ang kanyang pinaparusahan. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, anak. Ito ay isa lamang pagsubok. Sana tandaan mo na sa buhay ay hindi puro saya lamang. Ito ay may kaakibat na lungkot, pighati at paghihirap. Ngayon ay mapayapa na ang aking kalooban. Maraming salamat, Padre. Naway makasama mo na ang iyong mga minamahal sa buhay sa paraiso, kung saan hindi ka na maghihirap.